Now o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Petron. Petron knows you deserve only the best. Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretsyo na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Nag-uulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambulista Jonathan de la Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Magandang umaga, karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. September 5, 2025. Biyernes, pare. Yes, end of the week. Hey, Ako si Conrad Baral, kasama natin, Joel Laksamana, si paring Jonathan de la Cruz. Ay! medyo maulan at matraffic Baka sa labas. sumakay sa Chubibo. Hindi naman siguro. Hindi naman. Maulan lang, maulan. Mapapanood po ang karambola sa aming news website, www.dwiz882am.com. I-download DWIZ882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Kung maaari, subscribe, like, share, comment. And, ano pa ba? Heart? Mapapanood din ang karambola nationwide sa Digital Free TV, Aliw Channel 23 at sa DWIZ News TV. Meron sa Signal, Sulit TV, Satellite, TV Plus, GMA for the box. Good morning. Good morning sa inyo Wala lahat. tayong gustong batiin o yung nagbigay ng Oo nga pala, kailangan babatiin natin dahil mamaya maghahanap na ng si Kong Jonat at si Conrad ng mustasa dyan sa palengke dahil Sariwa. ang pamilyang Kunanan dyan sa Candaba ay kami binahagian. Ang dami kong kaklase. Ng burong isda to, pare, mula sa Candaba. Talagang homemade. Ayan. Burong asan, kung tawagin sa amin. Ganon, ayun. Burong isda. Mapaparami ka lang sa Masarap kasi kanin yan. Kailangan ano masarap dyan, pare? Yung mustasa. Okay. Tapos meron kang pritong isda. Parang style. Alam mo yung samji? Yung babalutin mo yung yung mga sa Korean style. Oo, babalutin mo. Ganon din kainin din yan. yan. Yung mustasa, lagay mo yung buro, tapos yung kapirasong pritong isda, tapos kakain mo. Naku, Diyos ko. The best. Ganyan kainin niya. Tapos may on the side, meron kang bakalan. Wag na yun. Mahal nun eh. Mahal yun. Ang mahal yun eh. Pang-contractor lang yun. Pang-contractor lang. Hindi naman tayo contractor. Tayo. Ay newsman lang.
Yun lang, basta dyan Dakunanan family, nakapunta na ako dyan Sa Candaba. Purok 2 sa Mandasig, Candaba. At ang yung Maraming salamat po sa si inyong, Lady Keith at si Amana Scarlett. Ayan. Happy birthday, Scarlett. Di ako nakapunta sa birthday mo, Iha. Eto muna. Ang utang daw po natin ay record na 17.5 trillion Pare. nung end of July. Ayan. Kumpara mo yan, nung July last year, almost 2 trillion. Banner ng Business Mirror yan. Ang tinagdag, 2 trillion, 15 something lang yan nung July last year eh. Ngayon, 17.5 trillion. Sige, mangurakot pa kayo. Ha? Hindi pa tayo lubog sa utang eh. Okay? Di ba? Konti pa lang to. Ilang henerasyon na magbabayad yan. 17.5 trillion. Oo. Sige, puro kurakot pa. Yan, nako. Ang kinatatakot dito, yung po mga nagpapautang sa atin ay naririnig, nakikita, nababalitaan itong mga nangyayaring pagkukurakot. Hindi lang to nakaw, pare, kurakot na to. Alam mo ba yung difference ng kurakot sa nakaw? Yung nakaw, halimbawa, natutulog, like a thief in the night, yan yung mga cat burglars, kukunin mo yung ano. Yung kurakot, harap-harapan. Cat burglars kayo. Akyat bahay. Ang kurakot sinasabi yun. mo. Nangungurakot. Ayun. Pero pare, Yung pag-usapan. po mga nagpapautang sa atin, ay ngayon may red flag na tayo. Ayan, napakagaling. Pero pare, pag-usapan natin sa yung debt. Ilan magkano? 17 0.5 lagpas. Okay. Ang sabi ni 17 Okay. almost Pare, 17.6 ikaw, we should look things from the trillion, ha? We should look at things from a positive point of view. There's no positive point of view here. Sabi ni Finance Secretary Ralph Recto na you can describe yung ating national debt as an asset because ginagamit yan to fund public investments. Pare, although it shows na bawat Pilipino may utang ng 142,000 pesos bawat isa sa atin. So, alam nyo yung it is not inherently negative. Pare, Pare, it allows us to finance development projects and respond to challenges like Sabi na COVID-19 and high inflation. Yun ang sabi ni Sabi niya, Secretary Recto. Pare, ano masasabi mo ron? Tama yun. Kung tama pagkakagamit ng pera. Walang masama sa utang eh. Basta nagagamit na maganda. Ito po yung assessment ng mga financial institutions. Okay. Anong assessment nila? Ayun nangyari sa Greece. Alam mo ba yung nangyari sa Greece? okay. Nagkaroon ng Oo. crisis dyan. Right. Nangutang na nangutang. At hindi naman na-invest sa Infrastructure o ano? infrastructure, kumaga capital. Uh-huh. Capital expenditure. Ibig sabihin po nun, investment. Capital expenditure, infrastructure, yung mga ganyan. Ano? Yung prevention ng floods, yung mga ganyan. Mapapakinabangan. Hindi, nawawala eh. Malaking bahagi nawawala. Doon sila kinakabahan. So tama si Rector. Okay. Ang hindi niya sinasabi, malaking bahagi doon sa ating budget ay nawawala. Okay? Ang defense niya pa, 12.8 trillion na yan, umupo kami. Lumaki, 12.8 trillion na raw yung utang nung umupo sila. Ngayon, 17.6 na. Okay pa ba yun? Defense pa ba yun? Well, Nakasalanan ng previous administration yan. Kung maghanap tayong solusyon, dapat dyan i-improve yung tax collection, di ba? Yung tax reform, fiscal reforms para Yung utang po kasi, kaya nangungutang ang gobyerno para punuan yung budget na hindi natutustusan ng collection. Okay. Revenues. Through the years, kung galing kayo sa 12.8, o sabi mo ng 13, naging 17.6 na ngayon, wala kayong ginawa to. Hindi ba? Yun ang hindi sustainable, yun ang sinasabi Right. ng mga financial institutions. Ano, habang buhay tayong ganyan? Kailangan may magbago. Oo. Yung susunod na administrasyon na lang. Ang ano po dyan talaga, solusyon dyan, kailangan tuloy-tuloy lumalago ang economy.
Ayun ang maganda. Ayun na nga. Tapos, Paano lalago ang naikot, economy? Ang sabi nga nila, yung flood control pa lang, yun nawala dyan. Ang laking natastas sa economy. Dahil hindi nagamit sa tama yung pera. Hindi ba? So, yan po ang Those epekto projects ang ng nangyari. corruption. Tinatamaan yung economy and therefore bumababa yung ating credit rating. Bukas makalawa niyan, yung credit rating natin, ang ibig sabihin niyan, tataas na ang ating interest payment. Ang i-charge natin na interest. Okay? So ano po ba ang mga nangyayari ngayon? Nagkakabibuhan na. Bibuhan. Pare, anong sabihin? Pare, Ha? nagkakabibuhan ang sinasabi mo. Ang nangangako po ang Department of Public Works and Highways. Public Works Secretary Bibencius. Ano? Bibencio. Bibencio Dizon. Si Boy Bibo. Siya na ngayon ng Department of And then Public Chubibo Works. na ngayon yan. Dati DOTR. Mga uncle na ng mga nagpapabibo. Chubibo. Okay. Okay, magkakarguhan daw po. Ha? Kakasuhan ang mga ilang, hindi pa napapangalan to. District engineers dyan sa Bulacan. At itong Wow Builders. Yung Wow Builders, ayan yung contractor eh. Yung contractor Yan si yung- Arevalo, si Arevalo. Yung bigla na lang, yung kumbaga, bagong salta, naging contractor. Alam niyo po, magkano yung project na pinagkakabalahan na gawa ng kaso nitong si Chubibo? Alam mo kung magkano? Kano nga ba? Nasaan ba yun? 96 million. We're talking of trillion ah. Trillion ang pinag-uusapan Secretary, ano ba 96? Hindi, baby steps muna. Oo. Anong baby steps? Basta ang importante, makalabas Hindi muna naman ng press step yan release. eh, oo. baby. Maski gapang, hindi gapang Hindi yan. gapang. 96 million. Ha? Nag-inspection daw po. Ayan na po yung mga sinasabi ko. Inspection. Inspection. Parang inspection ng MRT yan at saka ng mga busway. Yan. Kasabay niya si Amena. Oo. Ganun ba? Mahilig sa daw inspection po. to si Bibo. Oo, noong kahapon. Sa Plaridel. Ito, nag-inspection. Kaya, yung po suspendido na district engineer dyan, yung tinatawag na Henry Alcantara, sinuspindi po yan eh. Ngayon, tinanggal niya na. Dismissal daw yan. Tapos, next week, kakasuhan daw sa ombudsman. Okay. 96 million. Over 100 96 million, million yeah, project. Well, So, hindi mo pwedeng tingnan ba ito pare na this is basically put the fear of God ngayon dun sa mga contractor na yan. Parang limsing, ano yan eh. Medyo mananampol ka. ako, tanggalin mo ako. I'll be laughing all the way to the bank. Kumita ka na eh, no? Oo nga naman, ano. Ang sinasabi po kasi ng iba, habulin mo muna yung pera. Okay, nandyan siya. Oo. Gamitin mo siya to catch the others. Taray. Tinanggal mo. Detective work, oh. Ha? Detective work. ang Baka tawag. tsumutsu yan eh. Di ba? Kung she's still under your power. Tinanggal mo, di wala na. Hindi, baka kung He sino, gets baka, away scot-free. baka kung sino Haharapin yung 96 million na kaso sa ombudsman. Tatawanan ka nun. Tingin ko. Tatawanan ka nun. Tatawanan ka. Oo. 96 Well, million. baka kung sino machuchu eh. Inutusan niya raw po yung DPWH legal team. Lahat siya kakampi. Di ba dinistrong kanya yung investigating sa within DPWH legal team naman. Ngayon, uutusan yung DPWH legal Legal team. Di ba pinare-resign niya lahat yan? Di- Ihanda raw po ang kanilang mga dokumento para makakarguhan to. Itong Alcantara na to. District Engineer Henry Alcantara. Okay. Ano masasabi mo dyan, man? Ako, hindi ako palo sa mga ganong movie. Magandang press. Press release yan. Patulan ito. Naka-banner ngayon sa mga dyaryo. Lahat, di ba? Pero ano yan eh. Sa akin
parang hindi ganun na style. Ikaw ba pag may nagloko, alam mo may nagnanakaw, fire outright? Pwede. Hindi. Pero yung iba, ang gagawin dyan, gagamitin yun. Kasi baka malalim lalo yung ano. Ichuchu mo yung mga ibang kasama. Or what, di ba? Tapos alamin, ang sinasabi ko nga, yung bank accounts muna, wala bang pag-asa mabawi yung pera? 17.6 trillion pesos na utang natin Wala bang pag-asa mabawi? Yung mga kontraktor, wala bang ano ba ginagawa na AMLC? Wala, tahimik eh. Yan sila walang press release, ano. Mahirap. Siguro, mahirap ang naiisip ko na lang, si Chubibo, prospective yung kanya mga moves. Kumaga, sinasample niya. Yun na nga, yung sabi ko, nananampol siya. Sinasample niya to, tapos para wag nang ulitin. Pero ang track record kasi natin sa ganyan sample, ay hindi naman effective. Di ba? In the past, natitigil ba yung corruption pag may sinample ka? Parang hindi Bagkus pagtatawanan ka. Ano yung sabi ng business community? Maya nasa US na, health issues na. Ano yung sabi mo, sabi ng mga business communities? Oo, meron dyan. Punish the corrupt. Yan po ang gusto. 30 business 30 associations. business organizations. Kasama ang ating paboritong Management Association of the Philippines, siyempre, MAP. Baka kasama sila dyan sa corruption. Kaya. Well, they don't call it corruption. Ikaw naman. Hindi naman. They call it, basically government relations. Ganon. Yeah. Hindi regulatory capture. Hindi. Masama pakinggan niya. Government relations. Hindi yung rent. Rent seeking. Hindi, sa business kasi, maganda regulatory tawag. Management. Hindi corruption ang tawag. Or graft and corruption. Ang tawag nila, halimbawa, rent seeking, regulatory capture. Nanalo pa ng award dyan sa Public Relations Society of the Philippines, sa IABC, at saka sa CSR Awards. Ngayon lang nagsalita to, tagal-tagal na natin problema na niya corruption kasi uso ngayon. Sumabog. We are concerned that the guilty among these officials will continue their merry way of robbing the people and filling their pockets, completely oblivious to the fact that they are betraying the public trust, committing a treasonous act against our people, and simply being unpatriotic and sinful. Alam mo bro, yung mga sinabi mo ngayon, nanood ako minsan nung Rock and Roll Music Awards, yung umakyat yung Rush, tapos nung binigay na yung speech, sabi niya, blah 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 blah. Ganun buong 3 minuto, 5 minuto siya nagbabla blah. Yan ang speech ko, sabi niya. Yan yung pinagsasabi niya. Parang ganun din to. Ganyan, motherhood statement lahat yan. Sabi po ng grupo, hindi lang kailangan lang kasi mabilang ka. Kumbaga attendance press release to. Attendance press release. Ano sabi mo? Ito namang media natin, bro. Okay, sige, press release to actually. Ano ba to? May event ba? Nag-conference ba sila? Kasi pati yung quote, pare na all caps, nilagay. Anong quote na all caps? Please stop! Maawa naman kayo sa mga naghihirap na taong bayan. Ayun, tapos all caps yun. Tapos yun ang joint statement nila. Sabi ko, bakit nyo? Uy, mararangal yan, 30 business groups, mararangal yan. Mararangal yan. Ikaw pare Jonathan. Relax lang kayo sa mga ganyan. Mga ano natin yan. Mga mararangal. Pinagpipitaganan. Pitagan lang, pero pitagan. Nakita mo yung bla 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 nila? Super. Ano na? Bla bla bla. Why would you quote all of that? Ako Mahaba yan. patuling ko yan Kailangan mahaba yan. So, anong mahaba yung bla? Mahaba yung bla. Otherwise, Meron silang 6-point action plan. Okay yan, meron pinag-isipan. Pero maganda yung napansin ko, meron sila sinabi. Kailangan daw ang financial sector. Yan. Lalong-lalo na ang mga bangko. Yan. At saka ang Anti-Money Laundering Council. Yan. Yan. Makisama naman kayo. Ito dapat Bring out the money launderers. Ito dapat ang unang-una.
And their unexplained Kasi, wealth. Gaya nung binanggit mo kung Jonat nung isang araw, it's the banks. Hindi ba dumaan Enablers yan. Sila yung enabler. Super enablers yan. May tatanggi ba dyan? Yung mga real estate company na ano, na Eh, ng big down payment, parang ang tingin ko cash doon payment, na tinanggal ni Chubibo over a 96 million Yeah, project. yeah. Eh di, ano yun? Crying all the way to the bank? Of course. Kailangan habulin yung pera, hindi ba? O kung hindi mo mahabol yung pera, gamitin ko siya, Ay- ichuchu mo yung mga... Yung nga sinasabi ayaw ko, niya maintindihin si Chubibo. Bakit ninyo ginagawa ka kagad na ganon? Samantalang pwede mong gamitin yan. Hindi, put the fear of God ngayon dun sa mga hindi. Wala na masasamang kinatatakutan niya, parang wala na Joel. ba? Pag 1 billion ang pinag-uusapan ng bilyonan, Brad. Tapos ito magkano to? 96 million. 96 million. Okay. Hindi, yan kasi parang may immediate result. Tinira mo ako, 96. Immediate result. Wala na ako. You cannot compel me to Tin- even say anything at this Tinira point. mo ako eh. Kasuhan mo ako kung gusto mo. Yun. Tanggal na ako. Tanggal na ako dyan eh. I'm not under your wings anymore. 30 Ganun yan, Brad. Sino nag-organize nito? Parang Joel. Alam mo ba kung sino? Itong Itong mga Thursday blah blah blah. business groups? The blah blah group. Tinitignan ko yung mga ibang grupo rito kasama rin sa mga kalokohan eh. Oo nga. Hindi ba? FinTech Alliance Philippines. Hindi, So, yan. yung mga incentives po na mas matindi nakawan doon. Matagal na yun Incentives. pati. Tagal na yun. Bilyonan yun. Tapos yung mga Incentives sa renewable yung mga energy. lupa ng gobyerno Yan. na Magkano lang per square meter o per na tapos yung mga asosasyon din ng mga real estate nandito rin yun. So, wala yata dito. Paano yung mga lease contract nyo dyan sa BGC? Oo. Ang hirap dito, di ba? It's the kettle calling, ano ba yung kasabihan? It's the pot calling the kettle, black. Oo. Ano ba ibig sabihin nun? Pare, na Yung palayo, gawain mo rin yan. Diba? yung palayo, yung takore, yung kettle eh. Di ba nasusunog sa ilalim yun? Okay. I-accuse mo siya, sunog yung pit mo eh. Ikaw, sarili mo, sunog din ang pit. Ganyan po nangyayari dito. Okay. Pero maganda yun na i-involve ang business community. Pero ang napansin ko kasi, yung involvement nila, Hanggang doon parang lang. pakisama lang. Hanggang blah blah. Hanggang pakisama. Papasok sana ako ng PR na defense na, bakit? Wala naman kaming ghost project. Teka nga muna, renewable energy project na hindi natuloy, na walang FIT, nangyari. FIT. Patay na Yung tayo. mga FIT, yung pinag-ano mga FIT. nila, mga Tapos FIT. walang nangyari. Patay tayo dyan. O yung bangko, di ba it's within their ranks? Oo nga eh. Within the ranks yan. Bakit hindi kayo mag-self-examination? Why don't you have CSC? Criticism, self-criticism. Parang si Mao yan. Wow. Kailangan. Mao yan, ha? Kailangan pumunta kayo sa sa reformatory areas. Para tignan nyo mga sarili nyo. Pagsisihin nyo. Pagsisihan nyo yung mga ginagawa nyo. May mga batang kadre nilalatigo ka habang no? Aminin mo na ito ang ginawa nyo. Ang AMLC, tahimik na tahimik, pare. Deafening silence. Kaya tuloy napilitan si Chubibo na i-dismiss na lang eh. Wala nang Hindi naman makuha yung pera eh. Wala na. Okay. Paano ito, pare? Ang DTI daw po, nangangako, threatening. Yan. Na ilalabas nila. Ayun. Ang buong buo, walang kakulang-kulang. Ang listahan ng mga contractors. Again, mga... Who may face license revocation. No. Okay. Bago mo talakayin yan, yung mga kaibigan natin sa mainstream media naman, hindi balita to. Ang balita, pag meron ng niname. At tinanggal na. At tinanggal na. Unang-una. Ito, yung maaari daw tanggalan ng lisensya. Patay na tayo. Maglalabas Hindi daw balita sila yan, bro. ng listahan. In the first place, hindi nga ninyo sinasabi ko ano yung mga accreditation processes nyo eh. Paano nag-resign na yung pick-up, ano? Kaya, ngayon, Saka kayo kukuha ngayon ng ng impormasyon. who will gather the
Oo. Sino ba nakakaalam? Ayan. Yan. Patay. Sige, mag-resign ka. Pero chuchu ka muna. Hindi ba pwedeng gano'n? Dapat. Oo. So ngayon, puro cover up. Sigurado yan. Ah. Sigurado yan. To uphold transparency and accountability. Yan po ang sabi ng DTI statement. Yung ang pagdi-dismiss medyo It reflects DTI's commitment to ensure fair practices and protect industry integrity. Sinabi na niya nung isang araw. parang Christina alam mo yung yung dismissal or threatening to et cetera. Puro may himig cover up. May himig. Di ba pare? Doon ako Yun ako na. So ang pag-asa na lang natin yung commission ng presidente. Kasi kung aasa tayo dito sa mga cabinet na to, parang alam mo ba yung mga measures, mga move nila? Parang hindi measured, hindi pinag-isipan, hindi kwan. At saka walang strategy. Para bang knee-jerk. Ang tawag dyan sa knee-jerk reaction. Sabi nga kahapon ni Parin Joel Masabi lang shooting na, from the hips. shooting And they shot themselves. Shooting from the hips na water gun. Oo. Sana nag-shooting from the hips ka, talagang mamamatay Hindi. Hindi, ito nga Water sinasabi gun lang ginamit mo. ni Daniel, shooting from the hips at tinamaan yung nila. Yung pera. tuhod. Ay, naku po. Unless, gaya ng sinabi mo, Kong John, at merong whiff, meron kang naamoy dito na... Ang tagal-tagal nang mangyayaring cover up. naghahasik ng lagim yung pickup na yan. Under Ngayon, maglalabas ang ating pinakamamahal na DTI Secretary. si Christina Huwag Roque. kayong mag-alala. Maglalabas kami ng listahan. Under sa'yo talaga yan Directly attached agency ng DTI yan. Under the office of the DTI Secretary. Paano daw? Nag-resign na yung si PCAB. Si Matienzo. Wala na. Matienzo, di paano tapos na ngayon? yun. Yung second in Ay, di command. kasuhan niyo ako. Oo. Nag-resign na ako. Kasuhan mo ako. Kasuhan niyo na lang ako. Oo. Oo. I will go to court. Okay. Parang mag-aalan na police ako. Oo. Mahigit 10 taon, hindi pa tapos. siyang kaso. Yan ang problema kapag walang nangyari sa mga Lalo na pag yan. kaso nung available araw. yan. Okay, available pa. Available 96 million yung kay Alcantara Available ba yun? You have to prove. Alam mo ba ang pag-prove ng plunder? Ang dami yan. Series. Antindi. yan. Matindi. So, hindi solusyon yung kakasuhan. Yung kaso okay lang, pero... Ang gusto ko kasi makakuha ng maraming information. Yes. Dapat yun ang first move. To gather the facts, makakuha ng informasyon, and then make your move. Yan. Kesa dun sa... Pang. Ano yun? Yung Pang. knee-jerk. Ano lang, Shooting from the hips. Shooting from the hips. Kumbaga sa boksingero, groggy na. Gumaganon pa. Suntok pa ng Suntok suntok, pa- pero wala na Wala tinatama. na tinatama. Groggy na to Unless si... nagpapanggap na lumalaban. Yeah. Yan ang problema dyan. Uy, wag ka magsasabi. yung mga salita nagpapanggap, pare mag-iingat ka dyan. Ma-accuse ka. Naku. Defamatory. Tatakot naku, ako kay ma-accuse ka Senator Joel Villanueva. Nakakatakot. Dahan-dahan ka dyan, parang Dahan-dahan ka Joel. dyan. Ngayon, meron ng public reaction, Tagal, Yung mula nung mahiya naman kayo. Parang isang buwan ata. Tagal. May isang buwan ba? Parang gano'n, tagal ng 30 business groups. Tsaka ang dami nila. Oo. Baka kaya natagalan dahil... Kasi cover. Ay, naku. May layering. Ito talaga mga Indonesian kasi nagmamadali sila, mabilis silang gumalaw. Although that is against Ito the law napansin naman, ko dyan. Yung mabilis mga rally-rally sa DPWH at saka doon sa compound ni Diskaya. Handa. Oo. May dalang putik. Oo. Orchestrated, in other words. Yung sa ganyan po ako medyo... Mayroong akong kaba. Meron akong reservation pag ganyan. Pag mga... Yung nakita ko sa Indonesia, Iba yun. spontaneous. Spontaneous yun. Totoong galit. Yung sa mga diskaya mo, may dalang putik na sarili. May dalang Sarili. may baon na putik Ba, ang putik ha? di ba? Masyadong orchestrated.
Yun doon naman sa sa Sana naman, DPWH, tipak mga man bulok lang na prutas. Tipak man lang na sidewalk pare pinulot mo. Hindi putik ha, walang putik doon. Walang putik doon, malinis yung Kaya alam mong kampanya eh. Alam mong, Pilipinas. ibig sabihin, there's a group behind. Yes. Ngayon, dyan ako kabado. Yung group behind it. Doon sa talaga mob. Map talaga yun, bro. Yung sa Indonesia, nakita mo, kung ano-ano lang, may nadampot na stick, papaluin yung gano'n. Pumapalag talaga pati. May walang placard. Eto mga to, may placard pa eh. Di ba? Kaya ako, ang tinitignan ko na mangyayari, ano ba yung mga nawala from the headlines ng mga issues dahil Natulak. dito? Natulak. Alam mo, pag-usapan natin yan. Yan. Contrite. Yan. Oo, Yan. Right. Huwag ka magsasalitang ganyan, ha? Pare, Paano magkakaroon ng eloquent denunciation pare sa'yo. 8:33 na umaga, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Kumusta po kayo dyan? Panay na lamang daw tayo bad news. Hindi nga, kaya nga sinabi ko sa yung positive lining sa sinabi ni Paano mo namang Secretary hindi sa- Recto tungkol sa debt natin. Puro bad ang nangyayari. Hindi talaga bad. Anak! Anong gusto niyong gawin na? Gusto niya pagtakpan namin. Yung mga maling nangyayari. para- Ganun ba gusto niyo? Pare-pareho kami magko-cover up. Ganun ba yan? Wag daw. Mag-iingat daw kayo sa inyo mga salita. Puro bad. Kaya to si parin Joel, pinipilit na magkaroon ng ng positive spin. Ang tawag po doon, pag masama ang nangyayari at kami ay maganda ang binabalita, ang Matakot tawag na kayo. doon spin. spin. Positive spin. Hindi na po kami makatotohanan sa aming trabaho na ibalita sa inyo, masama yung nangyayari sa paligid natin. Alangang ano yan? Alangan ng mga sabihin namin, ako, galing. Oo. Yung mga flood control, na... Ano, ikukulon na, lalagyan na ng kolorete lahat yung mga yan. Magkukulon. Halimbawa, si Saldico, sa wakas, sinabi po ng spokes ng House of Representatives na hinahanap kasi ito. Ito yung nag-resign nung kailan man nag-resign to? Late last year. Nag-resign as head of House Appropriations Committee dahil po nagkagulo-gulo nga yung budget. Ang daming singit. Daig pa yung madyong. Sobrang paningit. Yung hinahanap po, nasan ba yan? Hindi po alam nung house kung nasaan. Ayun pala, Nasa nag-file ata ng Leave. leave. Nag-file ng leave. For medical reasons. Sabi ko nga kanina doon sa ating news director, Sir, medical reason. Sabi ko, talaga magkakasakit siya. Masyado na siya pag wala pa. Magkakasakit siya dahil dyan sa mga nangyayari niyan. Aha. So, dati po yan, maingay yan si Saldico. Nakikipag-away pa yan. Oo. Ganon? Very vocal siya, di ba? Very vocal. Bakit nangyari? Bakit biglang tumahimik? Anong teorya dyan? Ha? Anong teorya? May medical May medical may condition. medical Okay naman siya eh. Kahit mukha siopaw yung mukha. Ano lang po yung biro lang yun. Huwag niyo siseryosohin na karambola sa mga ganon. Ano yan? Nasa US o wala na? Hindi na uuwi? Hindi, uwi yun. Pag lumamig na. Ha? Pag lumamig na ang mga... Pag napag-isipan na yung countermeasures. Hindi shooting from the hips ito. Hindi shooting from the Hindi. hip. May countermeasures. May countermeasures. Pero yung countermeasure ni Deputy Speaker Ronnie Puno, hindi pa raw pwede pala na ibalik. There's no legal way to yung NEP, National Kasi Expenditure. ibigay na eh. Hindi na raw. So Ang gagawin ngayon, What's the solution?
di, ikaw naman, di ba? Remedyo. Diyan naman magaling ang mga puro remedyo eh. So, errata. Di remedyohan natin. Ganon. Sabi ni Amene, there's no, That's There's that's her position, but the Congress can push her. Hindi, sabi na ni Deputy Speaker. Okay, let's just correct. Let's just correct. So, ang mangyayari po niyan, yung budget, na ang daming kalokohan. Ang daming mga... Pagdating sa Kongreso, iriribisa ron. Gano'ng katagal yan? So, remedyo ang mangyayari. Sino magre-remedyo? Hindi, ganito ang suggestion ko Sa dyan. House. Yun nga, hindi ba takot ni Congressman Puno na baka ayaw niya yung sitwasyon na masususpektahan ng Well, ng House then na they have to reveal they are, everything. tampering with the budget. Ganito yan. Hindi, ang sinasabi ngayon, sila pa rin yan, meaning DBM. Ang sinasabi ngayon ng Congress, o sige, sa tingin nyo, hindi pwede ang ganyan, ganito, ganyan. O, isa-isahin natin. Itong Department of Public Works, ano yung mga nakaano dyan? Ito yung aming mga suggested projects priority in our districts. Ano Ayan. yung nilagay nyo? Isa-isahin? Isa-isahin niya. Ang tagal niya, Ibabangga pare. Yes. nyo. Babangga. Para inulit mo yung budget process. Yeah. Na gano'ng katagal bago ginawa Of yun. course. Tapos hindi aabot ito. Tapos tawagan ninyo yung lahat yung mga planning officers nyo kasi sila yung nag-consolidate. O kayo, umpisa na natin sa Department of Public Works, Department of Transportation, Housing, etc. Lahat ng agencies, pati JOCCs. O, tingnan natin. Bakit nyo nilagay ngayon lahat ito? Abort na raw po yung plano. Sabi ng House, at paano yan? Kakausapin na lang si Chubibo at saka si Amena. Chabiba. Sabi nila, Ganda ng partnership, di ba? Kasi parehong bibo eh. doon sa transportation, namasyal yan eh. Namasyal silang dalawa. Doon sa busway. Oo. Ayan. Yan. Ngayon, partner na naman sila. Mamamasyal ulit sila. Hindi, nauna na namasyal kahapon si Si Cho. Si Cho, nagpunta sa Bulacan. Sa So, anong gagawin itong dalawang to? 2 weeks. Hindi, sinabi ng Congress sa kanila, okay, you come out with the, Kaya nilang 2 in weeks? 2 weeks, in sa public works. Pinagtatanggal mo na yung mga tao Sige, na... tingnan natin. Hindi, kasi nga, ang sinasabi ng Congress, ngayon, yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung yan ginawa ninyo from the very start, inayos ninyo, di hindi sana ganito ang mangyari sa buhay natin. Ang puntos lang dyan is, pare, matagal yung 2 weeks. 10 days lang daw. yun. Okay. Kaya ba ni, yan? Bibo nga eh. Ay, hirap nun. Okay. Gano'ng kakapal po yan? Hindi, public So, works. ang re-reviewin lang nila yung flood control. Hindi, public works. Kasi Oo! hindi lang public works. Gano'ng kakapal yung public Hindi lang, works? ang sinabi ng House, public works, flood control, ganito lang yan. Paano yung mga roads and bridges? Paano yung mga school buildings? May nakita na si First Lady. Public works din yun. Pupunta siya doon sa yung film Hindi, dinaya lang ni Diskaya kasi. Oo nga, pero public works din ang may supervision nun. Patay. Public works din yun eh. 10 days, kakayanin ba yan? Tapos ngayon, ang sinasabi, nagkakaroon na ng tungkol sa DOTR. Yung mga funds for the DOTR funded projects. So, ipo-point out lamang daw ng House yung kung mga ano yung mali. Kung, wag mo i-point out yan, akin yan eh. Pwede Boss, ba yun? dito sa 100 na ito, ipo-point out mo yan, akin yan eh. Pare naman eh. Wag mo i-point out yan. yung iba i-point out. Yung akin, wag. Kung gano'n na mangyari? Magkakaroon Kasi sabi ng nung magpartner na Bibo eh. Point out nyo kung ano. Ipo-point out nila. Ipo-point out namin. Ito yung mga ginawa niyo, isiningit ninyo from the very start, kayong dalawa. So sinasabi po, nabababo yung budget ni Amena. Pagdating sa Kongreso, yung pala, from the start, Baboy na. baboy na. Oo. Hindi lang baboy. Kasama pa manok. Kasama pa kambing. Ayun.
Paano yan? Hindi masarap na adobo yun, yung CPA. Dapat CPA lang. Oo. Pag sinama mo ng kambing yun, wala. May amoy. May amoy. Mga ngamoy. Oo. Dapat chicken pork adobo lang yan. Mahirap din maging bibo. Oh, super! Pag super bibo ka, Ano ka eh. Matatamaan ka eh. may sinabi si President Claire. Another. Mabuti pa. Lahat ng ahensya, i-review nila yung kanilang 2026 budget Ba't hindi ba proposal. nila ni-review yun? Ibig sabihin nun, hindi nila na-review talaga. Ang husay. Kasi daw po may mga reports Yes. na may mga duplication, insertion. I-review nyo na. Ibig mo sabihin, Nung nag-submit kayo, President Claire, hindi nila alam merong mga ganun nangyari sa budget proposal nila. nung nag-submit sila, Ang pagkakaintindi ko kasi, kapag may mga ganyang insertion, intentional yan. So, yung sinadya mong ginawa nung nag-submit ka ng budget sa Department of Budget and Management, yung sinadya mong ginawa na may mga magic, kailangan mo reviewin ngayon. Baka sakaling nakaligtaan mo lang na may magic dyan. Sinadya nga po yun eh. Anong use? Anong silbi nung review? Yun ang guidance na galing kay President Claire. Wala tayong magagawa. ang ibig sabihin lang po niyan ay makonsensya kayo. Ituro ninyo yung mga isiningit ninyo dyan. Ayan. Ay, hindi ho kami nagsingit. Kinausap lang ho kami. Mm. Magkaiba ho yung singit at saka kinausap. Kausap. Yan. Right now, sabi ni President Claire, Semantics. Ayos ba yun? Ayos. Boss, kasi kung meron daw po mga singit, hindi nila masabi. Hindi po daw niya masabi kung talagang may mga singit. Kaya pinare-review. Di useless. Yung may mga intensyong gumawa na masama, sila pare-review mo nung ginawa nilang masama. Ganun ba yun? Para atang contradiction yun. Hindi Kaya naman nga yata ganun ang sinabi ni President. Ano sabi niya? Iba na- Ano iba sabi Hindi, niya? baka ibig sabihin, we presumed in good faith. Yan. Na, Alam mo na- Di pareho rin yun. na in-inspection at Pinaganda mo lang eh. we ikaw presumed in good mahilig faith. ka. Now, alam na namin, more than good faith na ngayon. Talagang Papasok akal na- Hindi, pinare-review niya eh. Papasok na dyan yung sinasabi nung iba. The road to hell is paved with good is paved with good intentions. intentions. Yan na. Yan na yan. Ngayon, nagkakagulo tayo sa budget. Meantime, hinahanap daw ng House kung nasaan yung papeles nung 8 billion na para sa baril. Na inilagay nila. Ayun na nga. Singit yun. Oo. Wala naman daw sa proposal yun. Hinahanap nila yung papeles, hinahanap dyan sa House eh. Kaya nga. Paano? Paano nangyari yan? Tapos ginagamit ninyo yan la. Ang gulo. Marami kasi dyan na magagaling na nakakapasok sa mga opisina. Magagaling. Ha? Oo, na hindi naman sila Hindi, hindi naman to budgeted kasi unsolicited proposal eh. nakita niyo na. Ang unsolicited proposal po ay hindi nababudgetan yan. Unsolicited proposal, ibig sabihin sila mamumuhunan nun eh, hindi ba? Pag unsolicited proposal. Hindi po ganito yan. Ang isang ahensya, kailangan namin to. Mag-a-announce o mag-bid kayo. Okay? Ganon yung kung may requirement ang isang ahensya. Ang nangyari po dito, mayroong isang grupo, sinabi, kailangan nyo itong baril. Nag-o-offer unsolicited proposal. Paano magkakabudget yun? Hindi, ibang klase ito, Brad. Ano daw? Unsolicited proposal sa paningin, pero actually, unsolicited proposal na isisingit sa budget. Kunwari. Kasi wala talaga sa priority yan ng isang agency. For example, DILG, talagang wala. Hindi nila inilagay yan dun sa kanilang Paano nalagay sa Kaya nga, yun na yung sinasabi NEP? Yun ang sinasabi ko sa iyo na nakapasok. Kasi, agency, papunta sa DBM, di doon pumasok yun. Ano yung ghost? Oo! Kung may mga ghost project, di may ghost proposal.
Unsolicited? Oo. Hindi, pero malalim yung pagkaka... Malalim yun. Facilitation nun. Anak daw eh. Ba, Ang balita, anak. Hoy anak yan. O ganon. Kumbaga, How does these things work? Bulong, text, pirma? hindi, pare. hindi nga magic. acquisition. Magic Nga kan yun. eh. Pwedeng papilya dahil matitira. Yun ang nakakapagtaka maraming ron eh. involved. Kung involved na ang anak mo, ang apo mo at lahat, di makakapasok ka. Di ba? Pamangkin. Pamangkin, oh. Makakapasok. Makakapasok ka. Pero hindi ko pa rin maisip na ang unsolicited proposal maisisingit. Ang Yung- hirap gawin noon, Jonat. Yung Kasi unsolicited- pwede malalim sabihin, yan, no? kami nag-initiate, police, nag-initiate nitong purchase na to. Pwede ko sabihin, maaring isingit eh. Di ba? Kami nag-initiate eh. Pero yung galing sa labas, merong kikita na ahente ng baril. Maganda ito. Nakasingit? Meron. Sobrang lakas noon. Pare, Sobrang galing. It has happened before. And it's Oo, been it has happening happened before. in many Actually, forms. I do know Huwag that. na ako magtaka, gano'n. Huwag kang magtaka. Okay. May mga... Ang hilig natin sa remedyo. Yung budget, kailangan remedyohan ngayon. Yung sa DPWH, systemic po. Ang problema, kailangan remedyohan. Fire natin to. Tanggalin natin yan. Yung sa DBM. Budget, remedyo, Yung sa remedyo. DBM, pasok pa rin yun. Alin? Yung pasok pa rin yan yung mga... Nilagay lang nila na unsolicited proposal pero from the very start may pinag-uusapan na dun. Kailangan daw po i-point out bawat item na mali. I-point out ni Amena. Yes. Secretary Amena. Does she know? She should know. Impossible. Pare, meron... Nakalusot na nga sa kanya yan eh. Paano mo malalaman kung ano yung mga problematic? Hindi. Ang ibig sabihin niyan, pagbabanggain lang niya, yung ibinigay sa kanya ng department, ng agency, at saka yung nandoon. Approved. Yung Hindi nga yung ipinasok binigay niya. sa kanya. Loaded na yun eh. Yun na nga. Ang Tapos ibig, in-approve nila yung loaded eh. hindi, yun na nga. Paano mo malalaman na kung ano yung mga Hindi nga. idinagdag? Kagaya niyan. Ito, yung baril wala sa sinabmit wala ng sa DILG. budget. Pagdating sa NEP na ilagay, Nandun yung magic? nandong. Yun na. Hocus pocus. Di ba? Pagbanggain mo yan. Saan nanggaling yung 8 billion na... So yung isa, Chubibo, Hmm. eto si Hocus Pocus. Si Hocus Pocus to. Di ba? Grabe. Ano ba Hindi, nangyayari kasi sa atin? sinasabi mo, wala nang suggestion ang PNP. Wala naman suggestion ng DILG na magkaroon ng 8 billion Paano pesos. nagkaroon yan? Paano nagkaroon ng ganon? Unsolicited nga. Kaya nga, nandun sa... Paano nalagay sa NEP? Paano Hindi nga raw nakalagay eh. Hinahanap daw nila eh. Kaya nga. Dito may request na si District Representative Congressman Rolando Valeriano, head ng Committee on Public Order and Safety. Ano request niya? Investigate the matter. Oh. Bakit siya? Ano Kasi punot siya- dulo ka siya mo? committee. Okay. Committee on Public Order and Safety. So Nandyan potentially yung mga malalaman police. niya saan nag-facilitate. Saan na nag-umpisa Hindi, yan? sa akin naman, baril ba talaga priority ng PNP? O meron lang talagang gusto magbenta? Baka mas priority nila halimbawa yung body cam. Ikaw naman yan na nga. Baril Baka lang mas tayo. priority nila yung Nag-focus mga group discussion. cars. Pare. Nag-focus group Patrol. discussion sila Ganito yan. kailangan nila ng Let baril. me give you some ideas. Okay. Okay, ano. Ito. 15,000 na kailangan recruit natin ngayon na personnel. 15,000. Okay, 15,000. Okay. Okay. Walang baril. Wala mga baril. Personnel ang kailangan natin. Personnel. This happened sometime back. Pagdating dito, 15,000, din na budget yun. 15,000. May budget na yan. Justified to, Oo. justified. Pagdating dito, ang na-recruit 5. Wow. 5,000. Ay, di ba 10,000 Eh, na? mahirap po mag-recruit eh. Ayan. Di ba 10,000 extra ngayon? Para sa inyo. Ito na. Boss, Savings. saving. Ito, sayang naman yung pera na yan. Ito may baril dito. Ito may baril dito eh. Yun. Ganun pala yun. Nakita mo? Nakita ko yung technique. Technique? Maganda ang technique. Maganda yan. Pero yan ba nangyari dito sa deal na to? Yan ang gusto natin malaman ngayon. Oo. Yan ang gusto natin malaman Anong ngayon. ano? Di ba? Kasi out of the blue. Baka merong pumasok unprogram. Ito may savings, boss. sayang na sayang ito, boss. May savings. Ilagay na natin dito sa baril.
Nakakahiya po doon sa anak eh. Oh, Yan. Baka naman, baka magalit yung tatay. Aray ko. Yes. Pamangkin, nagkasama-sama na dyan eh. Kailan ba hindi magulo ang usapan sa budget? Pare? Wala ata ako natatandaan na panahon na walang issue. Panahon ni GMA, 2 beses na reenacted ang budget sa gulo. Pag pera pinag-usapan, nagkakanda, loko-loko tayo. Ibig sabihin po ba niyan, talagang masama ang proseso? Of course. Di yun ang ating i-address. Hindi. Kailangan makita muna yung Ghost Project. Yun na muna. Hindi. Hindi. Ano Tama yan? ka. Now I see. Hindi sexy ang ayusin mo sistema. Ano? Wala yun eh. Masyadong masyadong straight. Ano ka, profesor? Kami, tikakita kami. Kami bibo. Bibo kami. Oo. Masisira yung pagiging Oo, chubibo ko. Kung puro tayo Puro ganyan. tayo sistema, ano? Okay. Nasaan ang ating pag-asa? Ang talagang maraming umaasa doon sa commission na gustong itayo Ni BBM. Tinatanong ako nung isang beses, isang politiko din, tingin mo seryoso? Sabi ko, wala pa ako nakikitang signs na may nangyayari eh. Di ba? Meron bang tayo nakikitang signs na, halimbawa, kinausap man lang, ikaw nga mamuno nito. Tahimik na tahimik po. Ngayon, ang bagong balita natin, gusto daw ni BBM na maging malakas ang poder. Yes. May subpoena powers, ebreta, etc. Ano ibig sabihin nun, pare? Pag subpoena powers, para ka ng Senate? Hindi. Para kang semi-ombudsman. Ay, baka kailangan ng batas dyan. We don't know. Kaya nga semi eh. So that you Quasi. Quasi lang. Quasi. Yung ganun. Quasi. Sabi ni Quasimodo, babuti ka pa eh. Sabi niya, hindi ako totoong modo eh. Oo. Quasimodo. Quasimodo lang ako eh. Para daw po maging malakas, magkaroon na subpoena powers. At iba parang Poder. iba pang poder, iba pang power po. Oo. Kasi ang may mga ganyan na yung halimbawa ombudsman, DOJ, etc. Siyempre pagdududahan eh. Kasi po to, ang gagawin nito commission na to, hahabulin. Mainly. Kung sino man yung mga nagkasala. Oo. Ngayon, based on their findings, it's up to the individual agencies, like halimbawa DBM or DPWH, to correct what's wrong in their systems. And Pero then, mientras tanto, hanggat wala pa yung komisyon, dapat siya They're already doing it. Oo. Kumikilos na po. kaya nga ang halimbawa in the case of the DOJ, NBI, etc. Meron na sila. Ombudsman meron din. Kasi mga investigative agencies to mga ito eh. Nadaanan ko na naman yung project dito eh. Ganda. Dyan, sa Oo, yung ang ganda. subway. Ang ganda. Hindi ka na. Ano maganda? Hindi na ako mabubuslo. Hindi ka na mabubuslo. Bakit? Tinakman ng konti. Okay. Hindi ka na mahuhulog. Hindi ka na mahuhulog doon. Yung mismong ganyan, ang pick-up or yung industry, ano yun yung kay Standards. CIAP. kay Roque? Yung nga, Imbes Construction na Industry pangako na Authority. maglalabas ng listahan, maglabas po kayo ng Pag kayo gumagawa ng ganito, ito merong dapat ganitong mangyari. stand. Ang katwiran nitong mga contractor, may nakausap ako. Boss, pag ginawa namin yung mga tunay na Gagawin requirement, namin. Oo. sobrang gastos. Talagang Magkakandalugi-lugi kami. Talagang Kasi magastos. magkano na lang yung inilalagay namin sa project. Lahat napupunta na, ang dami daw aayusin. Totoo. Kaya nga sinasabi natin, Congressman, si Mayor, Kaya si nga- District Engineer, si COA. yung mga runner kasama. Ang dami. Tapos at the same time, kaya nga sinasabi natin, simplify and use new methods. Simplify mo yung rules. Simplify everything. Kaya daw pag nag-bid sila, kung halimbawa, kung 1 million lang yan, aabutin ka dapat ng 3 million. Para magawa mo yung project. Yun dapat Kasi mo yung gawin. iba, pamigay na yun. Yung para sa project, yung 1 million, which is the right amount.
ang problema, kung yung 1 million na yung kinaltasan pa, magkakatitipirin mo ng husto yung... Yan yung mga honest contractor. Karamihan naman dyan. Hindi. Hindi. Actually, yun ang palaging ginagamit ng mga... O paano kami, boss? Pinagawa mo kami, ito yung budget mo. Pinagawa mo kami ng ganito. Ito lang talaga kaya eh. Ba't di mo ginawa? Yan ang program of work na may quantity, etc., etc., etc. Yun na nga ho. Yan ang nakabudget. Yan ang nakabudget. Totoo po yun, nakabudget yan. At yan naman ay ginawa namin. Pero, yung may mga off-budget items eh. Pwede pa yon. Singit mo na yan. Dagdag mo na sa amin. Paano yun? Sige nga. Ito yung binudget namin. Dyan daw kumikita ang district engineer. Ano yung off-budget? May dagdag. Kumaga, pag bumili ka ng puto, dadagdagan ka na, may dagdag na kontsinta. Yan. May dagdag. Ginagawa daw yan. Okay. Pagdating sa program of work, alam mo na. May discretion yung mga district engineers. Walang pinag-iba yan. Kasi yung district, nagkaroon ng levels of authority ng approvals eh. Merong 150 million dinagdagan Hanggang dito, Walang pinag-iba yan doon kay, na 149.5. 1.45 pala ang investment sa alternate. Ganyan din yan. Hindi ka aabot doon sa ceiling mo. Hindi ka aabot sa ceiling. Kaya nakita mo merong 47, 47, 47. Mga ganun. May mga pinaghati-hati. Yun may mga approval limits. May approval limits. Yung dagdag. Doon ba kumikita pa din sa dagdag? Siyempre. Siyempre. Ano hatian doon? Yun ang dapat natin. Yan ang dapat malaman. Sabihin nyo na. Kayong dalawa. Anong hatian nyo? Anong hatian nyo? Ay, 9:02 ng umaga. Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Balik tayo, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Kasama na yung mga troll. Mag-good morning tayo sa kanila. Tayo sa mga troll. Thank you for visiting us. Nakakadagdag po kayo sa viewership. At alam kong listenership. Salamat. nadadagdagan din yung inyong kita dyan. Ay, hindi. Pabayaan na natin. Oo nga. Bigyan na natin yung Okay pare. lang yun. So, it's mutually... okay naman yun eh. Kumbaga, meron din silang kutsinta. At puto yan. May dagdag. May dagdag. Banata mo si Jonathan. May dagdag. Yan. Alam nyo ba, nakakatumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO ay kawang-gawa. Sa bawat ticket mo, sigurado may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Good morning ulit. Especially doon sa mga kumikita dyan sa DPW. Ang daming fixer daw dyan. Teka muna, good morning. Nabalitaan mo ba yun, Jonathan? Marami. Ano? Hindi, sasabihin ko, good morning uli kay Victoria Cunanan sa Oy! Buro para sa Karambola. Candaba. Sa Candaba. Sa Mandasig, Candaba. Purok 2. Nadagdagan daw po ang mga nasa lookout. Yun. Kasi si Ilbo. si Congressman Saldico nasa Amerika na pala. Hindi alam ng magaling na spokes ng House. Hindi alam nasa Amerika, hindi daw nila alam kung nasaan. Ngayon lumalabas nasa Amerika na raw. So ang ating pong Department of Justice naglabas ng panibagong lookout bulletin. Ano ba ibig sabihin nito? Pare, pag nasa lookout bulletin ka, hindi ka makakabiyahe? Hindi, makakabiyahe ka. Kaya lang... anong use ng lookout bulletin? Hindi, ang sinabi nga ni Sec Boy, it will be quite an unpleasant experience at the immigration counter. Kasi magtatanungin ka eh. Ng ano? Matatagalan ka doon. Ayun. So what? Makakatakas ako. Hindi, okay lang. Hindi, wala pa kasing order. Kaso. Wala pang kaso. Kumbaga po, ano lang to, alert. Alert. Ano pala alert. It's really an alert. It's an inconvenience. Yes. Okay. 16 na DPWH officials at
27 Sino-sino individual. yun? Hindi nga, wala nakalagay na pangalan. Saan na yung pangalanan? At saka, mayroon listahan. Para pag nakita natin, uy, bawal ka. Oh, ba't ka Bawal nandito? ka. Oh. Hindi, yung Nakita mga- kayo sa Singapore? Ay, Wala ka dapat dito hindi, may andito na pala. Nandiyan na yung listahan. For example, si Pacifico Curly. Yan, At si Sarah Discaya. Sino si Yan. Pacifico Curly? Hindi, yung sa Discaya. may-ari ng Alpha at Omega Jet. Alam mo, Discaya. yung Curly na yan. Curly ang pangalan niya. Masyadong pinasosyal eh. At Nung si panahon namin, Sa- kulot lang ang tawag namin sa ganyan. Naging eh. Curly. Tapos, yung Curly pa yan, Kulot. C-R-L-E-E. Yung pinakit pa. eh, Oh. Curly. Hindi, tsaka ano yan? Kulot lang tawag namin. Hindi, Pacifico kasi yan eh. Pacifico Discaya the Third. Eh, sa amin lang yan, si Pasing eh. Hoy! Pasing. Sing! Iko! Ting, sing. Oh, Iko! Si Mark Alan Villamor Arevalo. Si Mark Arevalo. No? Yan, General yung sa- Manager ng Wawaw Wawaw, Builders. oh. Ayan. Sama rin siya. Pinalawak daw po itong listahan. Meron kasi sinubmit si Senator Marcoleta Yes. sa DOJ. Yes. Kaya May sinubmit. At Sinama. meron din pong isinama si Secretary Dizon. Yes. Also known as As Chubibo. Chubibo. Oh. Ah, Na ah, boyfriend ni Chabiba. Okay. Kasi charunan ni ano. Kachicharo na ni Chabiba. hindi ko alam. Kung ganun sila ka, ano po. Mga district engineer, mayroon din. Oh. Hindi nga, kung ganun sila ka, walang pakundangan noong sila ay naghahasik ng kanilang kasakiman. Dito ba sa ganitong lookout bulletin, maapektuhan sila dyan, parin Jonat? Do you think it's enough? No, kaya nga kailangan, bilisan nga ninyo yung pag-gather ng information, investigahin ninyo yan para makakasuhan. Yun ang ibig sabihin nito eh. Ano yung, ngayon? ang pagkinasuhan mo ba, hindi ba, kailangan ng kaso, ang freeze order po sa pera ngayon, hindi na kailangan ng kaso. Under the new law ng money laundering, hindi na kailangan may kaso bago ma-freeze. Ang sinasabi po kasi ng financial system, kung ma-freeze yan, wala kami magagawa. Kung may order na freeze, ang problema, ang AMLC... Sino gagawa nun? AMLC nga dapat eh. Sa akin, mas masakit yun. Kaya- Kesa doon sa lookout bulletin. Ito nga, ang suggestion natin ngayon dito kay Cho, sulatan mo officially ang AMLC. Sulatan mo na. Kailangan pa ba yun, sulat? Abay, kailangan kasi may parang AMLC may basis eh. May sulat eh. No to. Oh, this is an official and it is an Ito, nakapangalan lahat eh. Hindi ba pwedeng Hindi. Hindi ba pwede i-freeze yan? Kaya nga, then Mas masakit yun kaysa doon sa lookout bulletin. then the secretary of or the Senate or whoever etc. can now advise the there is a evidence. Kasi para bago magkaroon kasi ng kaso, ang tagal niyan, baka taon eh. wala na yung Meantime, yung pera, wala na yung ay hinahabol mo. nandun na sa Switzerland, Hindi, Singapore, tawag, o meron, Netherlands. di ba, garnishment ang tawag dyan. Mapi-freeze yung ano. Yung garnishment kaso yan. Kaso na yun. Kaso na yun. Pero ang AMLC, meron silang power mag-freeze because of corruption, drugs, and terrorism. Nasa bagong AMLC yan eh. Corruption Dati, is there, maliwanag. Oh. Oo. So, ayun na nga. Then somebody, whether it is the Senate, Congress, or the agency involved, can write. The AMLC. Para they are on notice. Ito, on notice na yan. So, titignan mo na yung takbo ng kanyang accounts. Yung lookout bulletin, sa dami ng pera ko. So what? Pagdating ko doon sa ibang bayan, ibang tao na ako. Baka naman kasi ganito ang sitwasyon dyan. Ano? This is the other situation. And that is where the investigation, quiet, intelligence work will come in. Baka Paano? marami dyan sa mga yan, hindi nagbangko. Saan siya nagpunta? May sarili silang Kahadiyero. kahadi. Ngayon, paano mong gagamitin yan? Ngayon, Babayad ka ng cash every time? 100 million cash? boss,
Ito may ginawang building, oh. Walang mga hindi nangutang sa bangko ito. Walang mga Walang importation. walang importation, etc. Lahat Paano kasi-kasi. nangyari? Kasi. Hindi, may bank transaction yun, pare. Hindi Hindi ako nga. maniniwalang kasi-kasi yun. Well, meron pero Ang mga bangko, walang hiya din po yung mga yan. may enablers sila. Ngayon, pwedeng yung pawn shop, pwedeng remittance company, pwedeng ganito, savings and loan. Ayan. Marami yun. There are many ways to do it. Ngayon, but that does not prevent us and it should not preclude us from advising the AMLC. Ito, on the basis of our initial findings, we have reason to believe na itong mga ito ay ganito. O yun, Aha. yun ang gawin mo. Aha. If you are earnest. Wala po nangyayari. Ang business groups, yung 30 business groups, for the first time, meron ako nabasa na may sinasabi sila tungkol dyan sa AMLC. Yung Wala pong iba nagsasalita niya, kundi karambola. Financial institutions at AMLC. Ang ngayon, nagsalita na siya, baka naman may mangyari na. Kaya nga sumulat na kayo, pwedeng sabihin yun eh. On the basis of our initial investigation, we have reason to believe that the following are ganito, etc. Kasi sa sobrang loko nito mga to, yung mga ganyan-ganyan, mapagtatawanan lang eh. Yes. Pero pag tinira mo na yung pera nila, Ayan. maibang usapan yan. Or their assets. Yes. Yun na nga. Yung where it hurts. Matagal na natin sinasabi yun eh. Na? Nagawin nila. Hindi naman ginagawa. So, we are left with, sasabihin hindi, bunganga nga, kayo ng bunganga, wala naman nangyari. Trabaho nga namin yun eh. Magbunga nga. Oo. Hindi naman kami investigador, hindi naman kami... wala ka naman daw solusyon, Jonathan eh. Meron. Panay ang amabo eh. Systemic. Hindi nga namin trabaho gumanap ng solusyon na. Ano yung trabaho nga namin eh, pansinin kung may maling ginagawa. Hindi namin trabaho magbigay ng solusyon, pero nagbibigay din kami. Baka akala nyo. Sinabi na namin yon. Ngayon, kung hindi nila susundin, wala kami doon. Wala na tayong magagawa. Wala tayong magagawa dyan. Okay. Yung mga lookout po na yan, lookout bulletin, kumbaga SOP lang yan. Yes. Sa ganang amin, wala talaga nangyayari dyan. Yun nga si Go, may lookout bulletin din yun, naka-alpas eh. Di ba? Bakit ganun pare sa atin? Ang pagnanakaw, massive na uso-uso. Nung panahon ng Pogo. Yan. Di ba? Panahon ng Isabong. Ang dami na i-involve. Panahon ni Napoles. Hindi ba pwede yung mga medyo may finesse na pagnanakaw? Palagi ba sumasabog na lang? Lahat involved? Sana, mas gusto ko sana yung isang individual. Galing gumawa. Di ba? Magaling gumawa, baka bigyan kita. Galing Kaya hindi mo napapansin. Hindi ngayon garapalan eh. Greed talaga. Brad, ang temple. hindi mo napapansin, kaya, yan, tama ka. Yung may mga finesse, hindi mo kami napapansin. Yan. Finesse kami. Na hindi kami nababalitaan. Kung lahat puro finesse, hindi ganito kagulo ang bayan. At least finesse yung iyong paggawa. Hindi. May finesse eh. Itong ganito kagarapal. Yung Pare, finesse, magkakagulo talaga. ang problema, yan ang mga headline. Pero yung gaya na binabanggit natin, yung mga non-headline grabbing operations, mas matindi pa yun. Mas matindi yun. Nangutang ka. Hindi namin alam. Tapos ngayon, yung inutangan mo na bangko, na government Bigyan kitang halimbawa ng finesse. Ito. Yan. Nangutang ako. Hindi mo alam this is good project, etc. Tahimik lang. 9 billion, tahimik kami. Pagdating ng araw, sasabihin ngayon ng government bank na yan, ano na namin ito? Dasyon. Hindi lang idadasyon. Ang sasabihin nila, ano yun? Write off. Write off na. Hindi naman Lopez na naman niya sinasabi. Ngayon, another finesse. Mas finesse yan, ano? Yan ang mas gusto ko. Yan. Hindi magulo. Yung 1.4 billion, maglalagay ka sa Alternergy. Hindi halata. Di ba? May finesse. May finesse. Pero ninanakawan mo ng mas matindi. Di ba?
Eh, ito, gagawin na natin to. Tatrabahuin namin na At maganda least ito, hindi may kontrata. garapal. Pero ito, Pag na-booking lang, at saka mo malalaman na garapal. Ito, Ito ay ghost project. Kitang-kita mo walang nangyari. yan na nga problema ninyo. Hindi kayo marunong. Wala kayong finesse. Wala kayong finesse. Ito, isasangkos namin yan. Sa kontrata. Oh. Finish yan. Finesse na finesse But yan. here you go. Sa papel lang nangyari. Ang nakapanlulo mo, ayan, nakapanlulo. yung mga tao, is that, yun na nga yung ginagamit nating salita nung isang araw, systemic naging systemic na meaning naging Wala na. normal order of business na ngayon. Yes. ganyan. Na magnakaw. And that's the problem. Na-normalize. Whether finished yan o yung garapal. Na-normalize. 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 Paano mababago yan? Well, Culture. ano yan, Magsabi ka raw ng solusyon, nagagalit hindi, sa'yo. meron, si Kong Jonat sinabi na noon yung constitutional, bakit hindi? Ayan. We initiate changes talaga sa constitution. Sa Constitution. sana. Para maayos. Maayos doon. Constitutional para Convention. maliwanag. Oh. Wala na. The Pwede ba system tanggal- is not working. Pwede ba tanggalin na yung party list? Kasama na yun. Pero that has to be put in a Convention. convention. Kasi wala tayong tiwala na sila ang gagawa. Pati itong mga ganito, pati yung mga constitutional amendments, paglulusot mo tungkol sa 60-40 yung mga ganyan, yung mga lusot yun. Lulusotan mo na yan. I-redefine mo yung constitutional mandate mo. Yan, mga ganun. Ang proposal ng COMELEC dito sa party list, hindi tanggalin eh. Oo nga. Ang gusto nila mangyari, tatlong pagbabago raw. So payag pa rin sila sa party list. Nasa constitution kasi. Kaya nga baguhin yung constitution. Yun na nga. Habang hindi nababago yung constitution, anong pwedeng gawin dyan? Gusto nila, palitan yung batas. Oo. On their own, wala raw silang magagawa. Yan ang sinasabi ng COMELEC. Totoo ba yun? No. They can make stricter accreditation rules. Yan daw po, kailangan number 1, pre-identified sectors Yeah. na pwedeng magkaroon. Sinabi na natin yun nung pa. Yan nga, original Original binago na nga ng Supreme Court yan O paano nyo babaguhin yung nung sinabi ng Supreme Court? Sige nga. Oh, pre-identified. Ano pa? Pre-identified daw yung The sectors. Oh. At saka Yung mga individuals. Yung mga candidates of fix the the qualifications Of of the- party list. Nominees. Yes. Fix? Sa congressman, walang qualification. Sa district, pero sa party list, Meron. meron. Pwede ba yan? Teka muna, pag-isipan natin, COMELEC, kung ano yung mga... Ano pa? Ano pa? Baka madali kayo sa Supreme Court niyan. Ano pa? Fix the qualification. Okay. Ang withdrawal and substitution system daw, kailangan ayusin. Yun, yung tatlo na yun. Okay. Lalim Lalim. Nasolve na problema natin. Ang galing ng COMELEC Well, the other solution naman talaga is nasa atin naman. Bakit naging problema ang party list, Jonat? That was supposed to be part of the solution. Yes. Ngayon, naging problema na siya. Ano nga yun na nga yung sinasabi natin parang nababoy Hindi, sasabihin ko sana, the bigger solution is talagang tayong mga taong bayan, mag-isip-isip na talaga tayo kung sino hinahalal natin. Kung sinong binoboto. Kasama yon. Mula sa Pero in the agawad hanggang all the way sa presidente. Tuwing may mangyayari na lang, yan ang sinasabi. Mag-isip-isip tayo. With all of the problems that we are now facing. Ito kita nyo. Yun ganito ang diyan problema, napapasok yung the system that no longer works. And Kasi therefore, ang we daling have to... i-game yung system, sabi mo. And therefore, we should now start thinking Etong about... party list na to, na-game ng husto to. Super. And now we should So, start ang solution ngayon ay pre-identify the sectors. Okay? Meron na Pag yun. na-identify mo yung sector mo yun, ibig sabihin no, wala nang dayaan doon. Wala nang kalokohang gagawin yung magiging representative ng sector na yon. Yeah, but Does that address the problem? it will help. But not all. Kaya ngayon sinasabi natin Hindi nga ang gagawin kung gaming the system. No mga loko, di papasok doon sa mga sector na yon. Dito tayo sa ano. Hindi, kaya nga, Does that solve the problem? stricter qualification requirements. Qualification daw. Paano yan, boss? Kaya kailangan natin ng pagbabago, bawya, Yung bang constitutional qualification na yan, ibig mo sabihin, pag merong qualification, well-credentialed,
Hindi na marunong magnakaw? Yung system. Ha? Mas Pines yun, nakapines. Kapines. Nakapines yun, nakapines. Pines yun. Oo. Pag well-credentialed, Pines. Pines. Ha? Oo, Oo, Pines yun. Pines. Kaya nga, that is why we are always advocating and we've always advocated that the system is no longer working. It is, then we must have a new system and that can only happen by way of an elected 40 years na kasi to. constitutional Magpo 40 years na convention. yung constitution natin. elected constitutional convention. In the past 40 years, Wala, bababa parang tayo. Bagsak ng bagsak tayo. nakaka-disappoint. It never happened. It never Paano ba? Kasi maganda na sa akin yung parliamentary o unicameral. Sana. Kaya ako, I believe din, constitutional convention. Kasi kung tinitingnan nyo yung template naman ng Indonesia, magulo yun eh. Lalo na dito sa atin eh. Pagka nilusob mo yung bahay ng may bahay, kung may mga bodyguard, may private army Babariling ka, no? patayan na tayo. Patayan. You cannot just do that. Hindi pwedeng, mas mabuting iayon natin sana yung sa tama. Pero sa hindi batas. mo napansin, lahat ng progressive, dito sa in our part of the world, lahat ng progressive countries, parliamentary. Japan, you have Korea, you have Taiwan, unicameral lahat. Pag may gusto sila, isa na lang ang kausap mo. Party, tsaka po yung party, Yung party system malakas. ini-strengthen yung party. Ini-strengthen yung malakas mga yung party. parties na workout. Yun ang importante dyan. Well, sa akin, pwede namang gawin yung convention eh. Pwede talaga. Pwede yun. Hindi And we naman should- kailangan po ng major ng revolusyon. No. Hindi. Election nga lang. Paano yun ba gagawin yan? Ang Magde-declare lang ang Kongreso? No, the president or the Congress on its own can actually craft a law. Di ba? The president can urge Congress to have a bill na pagbobotohan. And how long does it take? Madali yun. 1 year. No. Yung constitution, Yung convention. Lagyan mo ng deadline. madali yun. Kasi ang dami ng mga models eh. Ang dami ng ipasa eh. Ang dami ng mga pinag-aral. Panahon pa ni Tita Cory, si FBR, lahat yan nagkaroon ng mga pag-aaral eh. Tungkol sa constitution Yes. natin. So marami na tayong pagbabasihan. We don't have to reinvent it eh. Ang importante na lang pagdiskusyonan, anong mga provisions Let's just dito? decide once and for all What na provisions? kailangan ba ng convention. Yes. Yan. And have an election immediately. Yan po. Hindi masusolusyon. Party list naging problem. Kasi maraming lokong pumasok ng party list. Ayan. Yung mga kontraktor, ang dali-dali, party list kasi bibilin mo lang eh. Ang dami nilang pera. Sayang na sayang yan. It could have been a good, pero in the parliamentary The system. intention was okay. Yes. Yung mga marginalized sector, Yes. kailangan magkaroon ng representation. They took advantage of that. So, naloko. May nagkwekwento sa akin cabinet. Nung panahon daw ni Tita Cory, 10 million ang mga pork ng mga congressman. 10 million lang. Mahangal na tayo. No? Pero pag party list ka, 5 million ka lang. Second class citizen ka nun eh. Ang ngayon, hindi na. Pag party list ka, bigating ka. Hawak mo nga apro eh. Di ba? Appropriations, hawak mo eh. Party list. No. Siya may hawak ng appropriations. Bumaliktad na ang mundo. Ano yan eh? Ano yan sa Digong at saka ngayon. Oo. Eric Yap yun eh. Yung sa at saka yun, 6 years yun. Proud na proud daw po si President Claire na ang sabi ng survey ng SWS, 30% daw ng Pilipino sinabi, nag-improve ang buhay nila. Bakit ka proud doon? Ibig sabihin nyo 70%? Bumagsak. Bakit siya proud doon, pare? Hindi ko maintindihan eh. Hindi ba it's an indictment of the government, yung survey na yon na 30% lang nagsabi na nag-improve ang buhay nila? Ibig sabihin nyo 70% wala nangyari o bumagsak pa? Well, parang mali ata ang ano nitong si baka naman President. 35% and still growing. Hindi naman ganun eh. Hindi naman ganun. Kaya Paano nga mo masasabi yun? Kaya nga katakataka yung mga bitaw ng salita nitong si
Hindi naman kasama sa Bibo movement to, di ba? Nagiging ganon. Hindi. May 7 points higher than the plus 5. May ganun sila eh. Tumaas. Tumaas. So, Ang sabing Pero masama pa rin. tama pa rin, 35% lang eh. Di ba? Ang maganda dyan, kung mas... Yung 35% eh, kung sino man yun, ha? Ibig sabihin yung 70% wala nangyari sa buhay Oo nila. nga, wala. Sila At nalaglag pa? Bakit ka magiging proud doon? Di ba dapat ang statement, ang balita ron, 70% wala nangyari. On the way to a On the way to what? to a better Better life? Yeah. situation. Promises na Yes. naman, ha? Parang takes time. DTI, ha? It takes Threatening. It takes time. Threatening to come out with the list. Ngayon, ang paborito ni Paring Joel na tourism, merong ibang sinisisi. Kasi daw, wala yung e-visa. Sabi nga niya. Tsaka budget daw, wala siyang Budget, hindi kaya na. daw masama ang tourism. Hindi daw na-budgetan yung campaign. Dati meron na yan pinamigay nila Kaya hindi na binadgetan. 9:30 ng umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 88. News Catch Up. News Catch Up. Magandang umaga Pilipinas, narito na mga tamang balita sa oras na ito. Mas mabigat na parusa laban sa mga public official na lumabag sa Data Privacy Act ibinabala ng National Privacy Commission. Report mula ka Patrol 13, Gilbert Perdes. Nagbabala ang National Privacy Commission o NPC na may mas mabigat na implikasyon kung isang public official o kawani ng gobyerno ang lalabag sa Data Privacy Act sa pamamagitan ng maling paggamit o pagpo-post ng impormasyon ng ibang tao. Matatandang naging kontrobersyal ang post ni Congressman Richard Gomez sa kanyang FB account. Naburado na ngayon na bayad umano ang media spin na ginagawa ng press laban sa kanya. Subalit umalma ang mga miyembro ng media sa post ni Goma dahil pati ang mga pangalan at numero ng mga mamamahayag ay nilantad niya sa social media na gusto lamang siyang hinga ng pahayag hinggil sa mga flood control project sa kanyang lalawigan. Sa Bagong Pilipinas ngayon public briefing, sinabi naman ni NPC Deputy Commissioner Attorney Jose Amelito Villarmino II na bagamat lahat ng mamamayan ay may pananagutan sa ilalim ng batas, mas mataas pa rin ang inaasahang pamantayan sa mga nasa gobyerno dahil sila ay tinitingala at dapat magsilbing huwaran sa pagsunod sa batas. Paliwanag ni Villarmino, kapag isang public official ang nagawa o nakagawa ng paglabag, bukod sa kriminal na pananagutan at administratibong multa, maaari rin silang maharap sa perpetual disqualification o habang buhay na pagbabawal na umawak ang anumang posisyon sa gobyerno. Dagdag pa niya, layunin ng probisyong ito na tiyakin na ang mga lingkod bayan ay higit na responsable sa paghawak ng personal data ng kanilang mga nasasakupan. Sa gantong paraan niya ay mapapanatili ang tiwala ng publiko sa kanilang integridad at serbisyo. Nilinaw din ng NPC official na hindi lamang mga opisyal ng gobyerno ang dapat mag-iingat kundi pati na rin ang mga lahat ng mamamayan dahil ang Data Privacy Act ay pantay na ipinatutupad sa lahat. Gayunpaman, sinabi ni Villarmino na may dagdag na bigat ang pananagutan kapag ito ay ginawa ng isang public servant. Patron 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. 8 billion pesos insertion ng PNP sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program. PIDA iimbestigahan sa Kamara. Report mula ka Patrol 30, Jelly Mendez. Pinasisiyasat sa Kamara ang umano'y 8 billion pesos na insertions o tangkang pagsingit sa budget ng Philippine National Police o PNP sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program o ang NEP. Kasunod dito ng ipinadalang liham ni Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. kay House Committee on Public Order and Safety Chairman at Manila Representative Rolando Valeriano para busisiin ang umano'y budget insertions para sa pagbili ng mga baril at mga bala na
pananalabag umano sa batas. Sa liham ay sinabi ni Abante na dapat itong suriin dahil na rin sa laki ng halaga na hinihingi ng PNP at kung mayroon ba itong nalabag na mga batas gaya ng Procurement Law at Republic Acts 6975 at ang 8551. Nabanggit din ni Abante ang napapaulat online na mayroong liham mula PNP na naka-address kay Interior Secretary John Vic Remulla para sa paghiling ng naturang halaga para sa procurement ng 80,000 units ng assault rifles na nagkakahalaga ng 100,000 pesos kada piraso. Dinala umano ang sulat ng isang Adrian Sanares na anak ni DILG Undersecretary for Peace and Order Nestor Sanares kay nooy PNP Chief General Nicolas Torre III para pirmahan. Ngunit tumanggi ito na sinasabing naging dahilan ng pagkakasibak sa opisyal. Nais ding malaman ng kongresista kung anong partikular na batas ang nilabag ni Torre na nagresulta sa kanyang pagkakatanggal sa serbisyo. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Inang nagbebenta ng malalaswang video online ng kanyang mga anak, timbog sa lungsod ng Taguig. Live report mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel. Na nasagip ang 7 minor de edad na biktima ng sexual abuse ng sarili nilang ina sa isinagawang rescue operation ng Taguig PNP sa barangay Calzada, Tipa sa lungsod ng Taguig. Ayon kay Mayor Lani Cayetano, walang puwang sa lungsod ng Taguig ang pang-aabuso sa mga bata at hindi aniya hahayaang hindi mabibigyan ng hustisya ang sinapit ng mga biktima. Ang pahayag ng alkalde ay ginawa matapos na masagip ang 7 minor de edad sa isang entrapment operation laban sa human trafficking at online sexual abuse sa nabanggit na barangay. Isinagawa ang operasyon na pinangunahan ng PNP at Taguig WCPD kasama ang mga social worker na nagsilbing pansamantalang tagapag-alaga at nagpasailalim sa mga bata sa medical check-up at nagbigay ng agarang psychosocial intervention. Ililipat ang mga biktima na may edad 3 hanggang 17 taong gulang sa child caring facility para sa rehabilitasyon. Batay sa investigasyon, ang ina ng mga biktima umano ang nagre-record at nagbebenta ng malalaswang video online ng kanyang mga anak kapalit ng 2,500 pesos bawat transaksyon, katuwang ang isang o kasama ang kanyang 19 anyos na anak na pinilit din ang sariling 3 taong gulang na anak. Na-aresto naman ang 2 suspect at haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9208, Anti-Trafficking o Anti-Trafficking in Persons Act of 2003, Anti-Online Sexual Abuse o ang Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse o Exploitation Materials Act. Mula 2022, nakibahagi ang Taguig City Social Welfare and Development Office o CSWDO sa 18 rescue operations at nakapagsagip ng 50 bata mula sa online sexual exploitation. Nangako ang lungsod ng patuloy na suporta sa legal na proseso at psychosocial na pangalaga sa mga nasagip na minor de edad. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ Digital News accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tayo Karambola, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Si paring Joel po ay nagpabibo. Oo. Doon sa... Hindi, bibisitahin daw niya ito. Yung alin yan? Ayan, yung baha? Baha. Anong na baha? SM? SM. Oh, SM Field sa may sukat. baha? Sa loob ng building, oh. Sarap, ano? Oo. Yung bang film, ano to? Yung film Iba archive? pa yun. Iba pa yun. Binaha din? Hindi pa, pero hindi pa tapos. Pero Bakit? Ang design ba nun, kailangan binabaha? kailangan kumpletuhin nila.
Kailangan Sino ba gumawa? Diskaya na naman Diskaya yan. yan. Yung Film Heritage Buildings Intramuros. Ibig mo sabihin, maski building, DPWH yan. Oh yes. Hindi yung agency mismo Hindi, DPWH ang ang magagawa. infrastructure. Halimbawa Sila lang. magpapabid. Walang capability yung mga agencies eh. Sila magpapabid. Sila magpapabid. At magsusupervise ng construction. Sila rin. Sila rin. So, tatanggap na lang yung Agency. Ganyan- Ilalagay sa budget nila pero ang mag-implement na supervision, magpapabid at lahat. Ayun. Lahat yan. Yung Film Heritage Building, yung Bureau of Immigration Building, doon sa sabi sa akin, matagal na rin yun, 20-something pa yan. Yung sa MOA. Hindi pa rin natatapos. Hindi pa rin natatapos. Tapos, Bakit ang tagal? ito na nga sitwasyon. Yung bidding at lahat pero mag-i-implement. Sabi nila, yung kanilang parking pataas eh. Yung kanilang parking napakasikip na kailangan ang papasok lang ng sasakyan doon, Wigo. Tricycle. Wigo! Wigo. Ganun Mali kasi. ang design nun. Ayun na nga. O paano nangyari yun? Sinupervise din yan. DPWH Public din yun. Works din yan. Hindi man siguro diskaya yun. Yan ang alamin ko. Yan ang hindi alam. Hindi ko alam. Paano yung mahigit na 30 billion ng inaabot? Saan yan? Senate compound. Ayun. That's tapos na ba yan o matatapos? Sa Taguig po yan, aabutin daw yan ng 32 billion. Ayun. Dapat this year, tapos na yan. Tapos na. Oh. Nabago daw, 27 na. Every year mayroong budget yan. Every year may budget. Kasi nagumpisa yan. Ikaw naman, pati ba naman yun? Gusto mo pa malaman ko every year may Hindi, budget? nagumpisa yan kasi Senator Lacson. Siguradong may budget yun. Hindi, ganito. Pare, nagumpisa kay Senator Lacson yan. Ngayon, senador na ulit siya. Ngayon, bumalik siya. 8 billion yun. Ang budget nung dati. 31 billion. Escalation. Ikaw naman, inflation eh. Nagkaroon nagkaroon kayo ng design. Na ang design ninyo mali pala po ako. May nag-correct sa akin, 33 billion na raw. Mali ako, 31 Nagkaroon kayo ng design. Bakit nadagdagan na naman ng 2 billion, pare? Ano ba nangyari? Anak ng wete. Alam ko, 31. May nagsabi, 33 na po. Baka magunus dili kayo. 33 na po daw ang price tag ngayon. Ay, tingnan ninyo. Kung papayag yung ibang member, mga bagong members na pasok eh. Iba yung design dati. Ano ba? Iba naman ako ngayon. Ayun. Paano yun? Paano yan? You have to cater to the taste. Ngayon daw po, retroactive. Lahat ng pensioner ng GSIS merong retroactive pay, mid-year bonus ng 12,500. Ba, maganda yan. To all pensioners. Yan po ang nakalagay sa mga social media post. Pero tahimik ang GSIS. Wala sinasabi. Ayan. Kasi po, yung GSIS suspendido. Suspendido yung kanilang pinuno. Hindi pwede magbibo yan. Bakit lumalabas sa social media yan, mga yan? Totoo ba yan, parin Jonathan? Yan ang gusto natin malaman. Malaki-laking halaga yan, 12,500. Ilan ang miyembro ng GSIS? Billion yan. So, we are talking about billions. Hindi kesa daw sa sinasayang pinamimigay sa kani-kanino, yung pera. Hindi naman daw pinamimigay, ini-invest. Pumunta nga sa isang breakfast club. Sino? Ito? Si Sumo. Ganun ba? Akala ng mga nandoon, siya, kumbaga, nakikisama. Hindi Sumakay doon sa breakfast. Nag-lecture. Ni-lecture ang lahat. Ayun. So, lalong napasama ang kanyang... Mabigat pala ito. Professor pala ito, professor. Professor ng ano? Ayun. Ng kalokohan. Ang sabi po ng Department of Health, alam nyo, may bumabakbak dito kay Secretary That's another campaign. Teddy Herbosa. That's another campaign.
Kung ano-ano yung mental health drugs Yan. daw, Oo, mga ganun. ganon, Oo. ano, ang pinakakalat na chismis. Mm. Para daw po magkaroon ng free healthcare service sa lahat ng government hospitals, kakailanganin ng 450 billion every year para masunod yung sinasabing Universal Healthcare Act. So may mga nag-aral na po kung magkano ang kakailanganin. Ang resulta daw niyan ay 450 billion a year. Okay? Ngayon, sa manggagaling yan? Yan ang importante malaman. Ang alokasyon po ng government sa health sector dito sa budget ng 2025 ba to 320 billion. Kasama na dun yung mga lahat, pare. Personnel lahat. Kulang na kulang. Okay? Merong additional 100 billion daw. Mabigyan lang siya ng additional 100 billion. Malaking ano na yon, uunti-untiin. Kumbaga, pare. Hindi naman pwedeng isang buhos, kagaya ng nangyari sa DPWH, Nandun na. nabilaukan sa pera, ganyan na nangyari. Nagkagulo. Dahil wala naman silang capability to handle that much, ganong kalaking budget na biglang-bigla. Pati yung ating construction sector, yung mga contractors, wala namang capability na bigla, ganyan. Nagkaloko-loko nangyari. Ang gagawin daw ni Herbosa, pare, kahit taon-taon, hindi naman kailangan yung 450. Unti-untiin, 100 billion muna. Hindi naman daw yung 450 billion immediately kailangan. Pero taon-taon, dadagdagan. Ayun. And so, step by step, makukuha yung gusto natin ng universal healthcare. But we have to do something starting now. Posible ba yung plano ni Herbosa under in the present situation? Pwede yun. Sec, ganito suggestion ko. You talk with Secretary Pangandaman and get advice on how yung mga dagdag na sinasabi niya na program, paano na program yung Senate building at saka yung flood control. Kasi every year meron Konti lang naman yung Senate building Kailangan meron kang every year. May additional lang na 2 billion. Multi-year budgeting yan. Multi-year budgeting yan, sir. Free healthcare service yan po number one concern. Yes. Lalo-lalo na ngayon, sinasabi nila napakamahal ng bilihin. So ang kita ng Pilipino, napupunta sa pagkain. Education. Baon pa lang ng mga bata, ubus ka na. Transport. Alam mo, pare, nagagalit yung mga anak pag 500 pesos lang ang baon At saka magkakaroon. Nag-aaral, 500 pesos, galit. Hindi lang yun. Nung 10 centimos lang baon ko Hindi, ito nga. Maski na hindi magagalit, magkakaroon ng ng konting mental and emotional problem. Alam mo kung bakit? Halimbawa siya, talagang nagtipid at siya naman ay masunuring anak. 100 kasya na sa kanya na para hindi na kayo maghirap. Pagkakasyahin ko yan. Pagkakasyahin ko. Yung mga kaklase, umaapaw ang kanilang mga, di nagkakaroon ng... Meron aeroplano, yung mga kaklase. Papasok, naka-helicopter. Maka 750,000 yung kain. Medyo mag-ano ako. Di ba? Magkakaroon ako ng emotional and mental magkakaroon ka ng complex. Complex di ba? Paano kaya yan? Yan ang mga importanteng matignan natin. Yung healthcare. Kain. Napaka-importante. Aral. Wala na kaagad. Wala ka na matitira sa wala matitira sa'yo. So, importante po yung pag ikaw yung nagkasakit, alam mo, sagot ka ng gobyerno. Yan yung ayudang talagang mas gusto ko ata yung ayudang. Mararamdaman ng tao yan. Hindi, ang DSWD, food stamps. 300,000 yung naka-enroll sa food stamps. So, naka 40% daw sila na hindi na nakaranas ng gutom. Doon sa 300,000. Doon sa 300,000.
So very successful yung kanilang programa. Sino nagsabi sa inyo successful yan? Million nang nagugutom. Milyon na nagugutom. 300,000 lang yung binibigyan nyo ng pagkain. At doon sa 300,000, hindi pa lahat yun. Ngayon, cost benefit. Magkano yung programa na yan? Versus kung ano yung solusyon, ano yung nangyaring kagandahan. Okay? Hindi ba dapat i-review yun? Dapat. Baka dapat i-review. Ito po, health-related din. Paring Jonat, okay lang ba sa'yo? Yes. Okay. Ang FDA po nagsasabi, nagbababala dyan sa mga drugstores at saka yung mga parmasya na makukulit na may pag nagpuntang senior citizen bumibili ng gamot, parang second class Kung ang treatment. Kung ano-anong pinapagawa. Binabastos, dinadabugan, and everything. Napakababastos niya mga, lalo na dyan sa Mercury. Ay! Kasi ako, personal, nakaranas ng ganyan. Ibig mo sabihin, sa edad kong to, mandadaya pa ako. Dinadabugan ka? Dinadabugan ka? Bakit daw? Oo. Wala akong dalang booklet. Oh. Eto, sabi ng FDA, mga tarantado kayo, hindi na kailangan yung booklet. FDA po nagsabi niyan, hindi karambola, senior citizens, kasi meron discount yan sa gamot 20%. At tapos, yung VAT, 12%, 32% ngayon. Babanatan ka. Papahirapan ka. Nako, galit. Nasaan yung booklet nyo? Galit. Ayan. Ito pa, isa. So, may reseta ako. Dapat daw, buwan-buwan, bago reseta ko. Buwan-buwan ako bumibili. Ayan, mga ganun. Ang ibig mo sabihin, Iha, every month, kailangan ko magpunta ng doktor, magbabayad ako ng 2,000 para lang mabigyan ako ng reseta. Ganun may mga requirements silang ganyan Ano, ayaw niya ibigay yung discount, yung ba ibig sabihin? Yun ang ibig sabihin nun. Tapos pagdududahan ka. Ayun Hindi na raw po dapat may requirement ng booklets. Mga senior citizen para maliwanag. Alaman niyo po yan. Ngayon, tukol doon sa reseta. Totoo ba dapat laging buwan-buwan bago reseta? Ilinawin nyo nga po. Para sino ba nag-i-implement niyang program for senior citizens? Meron Senior Citizens Commission. Pag daw po yung mga butika na yan, yung mga parmasya na yan, yung Mercury Drugs, or ano po ba yung mga malalaking... Watsons. Mga ganon. Kung mayroon ibang... Kung ano-ano pag daw po humihingi yan ng ganyan, isumbong nyo. May penalty daw yan, sabi ng FDA. Bagong under the new circular. Ba't yung tinatanong... May penalties yan. Totoo yan. Dapat talaga may penalty. Meron pong imprisonment. 2 to 6 years. Okay. At merong multa ng 50,000 to 200,000. Yan daw po ang penalty niyan. Parang nagiging nangyayari kasi, nagiging super inconvenient yung pagiging senior citizen mo. Ano ba? To avail of... Pare, ito sinilang sa Pasig. Pasig. Pag ano ka ng avail yourself of the free movie. Okay? Puta na kasi mangot yung takilyera. Kasi mangot. Tapos sabi, ano bang tuturo yung sign? Ganon lang. Walang courtesy. Hindi naturuan ng mga magulang. At saka kung paano makitungo sa tao. Ang mga nanay ko, pag matanda ka, usap mo, hindi ka nagpupo. Ay, patay ka. Patay ka. Patay ka dyan. You will never hear the end of it. Hanggang gabi, sermon. Baka nga hindi ka pakainin nun. Hindi ka. Diba? Hindi ka lang nagpupo. Ito mga tinamaan ng ang babastos. Tuturo lang yung sign. Ayan, nandyan yung sign. Isipin mo ganon. Ganyan mo itrato yung mga senior, baka hindi mo alam kung ano na mga inaabot niya mga yan. Hindi lang yun. Darating ka rin doon. Gusto mo bang ganun ang trato sa'yo pagdating na araw? Ikaw naman Isipin ninyo yun.
Bakit daw po kailangan i-burden ang senior citizen? Yeah. Meron na nga number 1. Sila na nga ang bibili ng sarili nilang gamot. Isipin Wala mo. naman, ang mga senior citizen, hindi naman po lahat yan may caregiver. Karamihan dyan, sila mismo ang nag-aalaga sa sarili nila. Kaya pagpunta niya sa butika, sila mismo ang may bibili ng gamot nila. Ba't nyo pahihirapan? Alam mo, sa ibang ito isang suggestion sa mga local government units na mahusay mag-isip at magkalinga. Okay. Kayo na mismo ang magdala ng sa senior. Gamot. Baka pwede yan. Gusto Baka ko ata yan Kayo na yung delivery. Alam niyo naman kung sino ang mga seniors dyan sa inyo. At i-assign yung barangay. Assign. Alam Padaani sa barangay. Yung mga gamot. Total may libreng gamot Merong libreng gamot bakit hindi nyo pwedeng gawin yun? Mag-deliver na kayo. Sa prescription daw po, etong problema kapag kailangan ng prescription Ako, meron akong, I have a beef. Tungkol dyan sa prescription. Okay. Kung yung know your customer, kung yung matandang yan, buwan-buwan o linggo-linggo, bumibili ng gamot sa inyo. Pagkatapos every time, hihingan mo ng prescription, ay para kasi raulo niyan. Pero ang FDA, inaano pa rin yan Tinotolerate yan na kailangan daw yung prescription. Ayan, tawagan natin ng pansin ni bagong Director General ng FDA. At ang daming kailangan pa dyan. Professional license number, yung mga ganon. Ang daming red tape. Ibig mo sabihin yung senior citizen bibili ng gamot tapos ibebenta yung gamot sa iba? Ayan. Ganon ba ang pinalalabas nila rito? Hindi, baka daw mag-overdose. 18 billion nga sinasayang nung panahon ni Chalex ni Chaleco 18 billion pesos sinasayang na. Bawat administration meron ganun Chaleco, Vivo. May mga Kanya-kanyang gimmick lang yan. Eto si Chubibo. May hinahawa pa Nagkakaroon ng Chabibo. Si Chubibo. May mga pinsan pati. May pinsan. Eto pare, Iba? Casual. Iba ang dating? Casual Ay, nako. May stripes dito. Pang Friday, Friday Madness. Chochal. 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 Sa kalabo ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Karambola, Aliw, Channel 23, at DWIZ 882. Pero ngayon, andito na ang ating award-winning broadcast journalist, Dennis Antinor Jr. sa Ronda Pilipinas.